Ay, magandang gabi mga boss, mga camping. Salamat sa mga dagdag subscriber no, mga friend. Ay, marami ko tayong pagkikwentuhan ngayon. Unahin natin si Bato, si yung mga sabungero, ha? Marami ho. Si kwentuhan ni Richard Hidarian at saka ni Ronald Llamas. Marami ho. Unahin naman natin si Bato, mga boss. Senator, well, it's now the 20th Congress, but the ICC, the possibility of an arrest is still hanging over your head. And former Senator Trillanes said, baka kayo daw ni Senator Go ang sumunod. Sige lang, go ahead. Kung gusto lang gawin yan, we cannot stop them from doing that. If they want to commit the same mistake again. Buti alam mo na hindi nyo kaya i-stop yan. Dahil yung amo mo ay nahuli. Dahil pang protection na kung ano-ano, di ba? Ikaw pa. Tsaka si Bongo. Pero mabigat dito, mga pre. If they want to commit same mistake again, puta. Parang naging same mistake again yung sinasabi mo. Hindi nga kayo kayang kasuhan dito sa Pilipinas eh. Kaya, mabuti na lang nag-membro talaga si Ninoy Aquino. Kung hindi, wala, laya to. Mga, alam nyo to, kung sila Duterte, parang organized crime sila talaga eh. Pakinggan pa natin to. As grave as the mistake that they have committed when they do it to, when they did it to former President Duterte, then they can do it. We will just wait. Isipin mo para kay Bato, pag dinampot sila, mistake. Ang mistake ba to? Yung hindi kayo kinakasuhan dito, ano ibig mo sabihin ba to? Yung amo mo nandoon nililitis, ikaw nandito. Senador ka rito? Wala kang kasalanan, ganon? Kayo nila Bongo? Posible yan ba to? Aga madadampot kayo. Kaya yun nga, dapat dito kay Bato, mag-ano na to eh. Magpadampot ka na, umamin ka na kung anong talagang naging papel mo nung drug war o what. Hindi ka kinakasuhan, hindi ka ba nagtataka? Oo. Anong commit same mistake again, ha? Dito tayo kay ano. Ay, nako ba to? Mag-ano ka na, mag-ready ka na, ganoon. Usapin mo na yung pamilya mo, naiiwan mo, ganoon. Oo. Hindi ka po, walang makakapag-protection sa'yo dito. Amo mo hindi na-proteksyonan ni tao. Wala kayo naman masisisi kay PBBM ba to? Dahil walang alam si PBBM sa drug, dyan sa war against drugs ninyo, nung amo mo, nung panahon ninyo. Ibig sabihin, pag dinampot ka, mistake. Wala talaga to. Dito na tayo kay Richard Hidarian, mga friend. Ang natin. Latest episode ng R&R. Every day that passes, hindi natin alam sinong biggest and the biggest of R. Pero sa latest na alam natin, mas big R pa si Sir Ronald Llamas. Sir Ronald, balita ko the other day, marami ka talagang fans from all corners of the universe, including the rarefied corners. Very rarefied corners. Such naghahabol mo eh, debate. Ang pumatol, si Kristan eh. Bakit niya ginawa yan? Naka-Dragon Ball Z ba yung kalaban niya? Kung sinabi yung kalokohan to. Nagtatawanan na nila si Libayan. Si Libayan naman kasi para talagang may diferensya na. Oo, lahat hinahamon. May vlog siya na si Atty. Claire na naman tinitira. Si si Senator Heptibero, sinitira. Naghahamon ng hamon. Wala namang tinatalo. Napagtatawanan lang siya. Ganun sa buhok niya. Akala mo, sobrang talino eh, di ba? Tuloy. Pinorward ko na po Rather than Lenny. Do you think that kind of argument makes sense? Well, yung United Front na yan, pag-usapan na natin yan several times, di ba? Even before itong Supreme Court dismissal, even before itong archiving. Ibig sabihin, nasa cohort, nakikita natin yan from the horizon eh. Di ba? At ang, siyempre, mahalaga pa rin na matuloy yung impeachment. Pero kahit hindi matuloy, meron kang Quadcom, nakakabukas lang. No? At alam mo naman yung nangyari ng Quadcom last year.
So, yan ay maraming may expose dyan, maraming lalabas dyan. Dahil kongreso yan eh. Ikalawa, no, ay yung ombudsman. Whoever yung magiging bagong ombudsman ay pwede niyang buksan or pabuksan sa AMLA at saka sa mga bangko yung bank account nung akusado for purposes not of impeachment but for purposes of the SALN. So yan yung ikalawa. Yung mga ebidensya na hindi lumabas ay pwedeng lumabas dyan through the ombudsman. Ang problema dyan, Secretary Llamas, talagang makikipagpitpitan niya na huwag mabuksan. Oo, lalaban at lalaban yan. 16 yata ang bugago niyan. Ikatlo, yung mga impatient na mga tao na galit na, ay pwede nilang dalhin sa kalsada yung people's impeachment, yung people's right. Yun ang pinakadapat na mangyari. Totoo lang. Parang ERAP. No, si ERAP, hindi naman na-impeach si ERAP. Ang umimpeach kay ERAP, people power. Kaya lang nga hindi ganun kalakas si ERAP sa mga senador eh. No? 1 point lang ang panalo ni ERAP noon, not to open the envelope. Nagwala yung mga... Bakit ngayon dapat, mga pren eh? Itong Kongreso, sa ginawa sa kanila nitong Senado, at saka nito, bakit inaaway ng Senado yung Kongreso, no? Dapat magkaibigan mga yan kasi puro pasweldo nga natin yan eh, di ba? At nangako sila na yun nga. Kagaya yan, may sinasabi lang naman ng Kongreso na etong Vice Presidente merong hindi maipaliwanag sa amin. Pinagpapaliwanag siya, di ba? Pinagpapaliwanag siya, pinatatawag siya. Hindi siya pupunta. Ayaw niya mag-oath. Anong gagawin ng Kongreso? O di impeach na siya dahil gago siya. O di ba? Winawalang niya na lang pinapakita. Tapos ngayon, bloodbath siya. Dapat noon pa, si Sara Duterte, kung gusto niya ng bloodbath, dapat noon pa lang sa investigasyon ng Kongreso, nilabas niya na yung bloodbath na sinasabi niya. Di ba? O, ito natin kay Secretary Llamas. Tribunal. At yung mga lalabas na ebidensya dyan sa Quadcom, dyan sa Ombudsman, dyan sa ICC, ay pwede nilang dalhin dyan sa people's impeachment na yan. So from the Supreme Court, dadali mo to a higher court, the Court of Public Opinion, Yun. the People's Court. Yun. O doon mo dadalhin. No? At ikaapat, nanonood yung ICC. Mas mataas na yun sa Supreme Court. Ito pinakamaganda sinabi ni Secretary Leonel Llamas. Galing talaga niya eh. Pero dati sinabi ko na rin eh, pwedeng gamitin, magkakaisip yung ICC dito sa nangyayari na ito eh. Kasi nanonood yung ICC sa atin eh, sa Pilipinas eh, kung anong power meron tong Duterte eh. O, tuloy. At lalong lumalakas yung kaso laban dito sa mga akusado sa crimes against humanity. Tama. Dahil nakita nila paano tinulungan ng Senado at saka Supreme Court yung Vice President na hindi matuloy yung impeachment. Yun yung isang... Kitang-kita yan ng ICC. Hindi naman tanga yung mga ICC para hindi nila malaman na kung bakit ini-impeach itong Vice President na to. Ang liwaliwanag naman, napapanood na pinapapatay yung presidente. Sa buong mundo na ito eh, nakakumalat ito eh. Na meron siyang assassin, di ba? Ayaw niya ipaliwanag kung paano niya yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Di ba? Nakikita ho yan ng ICC. Nandun ho yung mga Pilipino natin eh, ng mga abogado ng mga sinalantan itong war on drugs nito si Digong eh, di ba? Tuloy. You mean yung principle of complementarity, yung idea na your institution is not up to the task? Yes, yun yung isang unintended consequence nitong ginawa nila na sa Senado at saka sa Supreme Court. Nakita ng ICC, ganun pala ka-powerful itong mga Duterte. Kaya lalo nating huwag bigyan ng interim release. Lalo nating patindihin yung proseso. Lalo nating patindihin yung proseso. Lalo nung defense, yung prosecutor dito sa kaso. So, yun yung mga possibilities, no? Na pwedeng mangyari sabay-sabay. Talaga And perhaps something more, no? Something more. Kaya sana iwasan muna natin yung mga extra constitutional, extra judicial initiative. Let us not throw the baby with the bathwater.
Di ba? Isagad muna natin yung lahat ng pwede towards an electoral revolution sa 2028. Less than 3 years from now. Mabilis yan. Wait. You're sounding now like Cayetano, and it's like... Oo. Sabi ko nga, ang predicate ko nga, dapat matuloy ang impeachment. Doon yung aking predicate eh. Hindi ako Harbike, linawin natin, no? Nabanggit ni Richard Hidarian si Cayetano. Ito naman si Cayetano, kalahin mo masabi niya yun na talunin nyo na lang, wag nyo lang impeachin, talunin nyo na lang sa eleksyon sa darating na 2028. Putang ina, ano ibig mo sabihin Cayetano? Pag walang bahala na, lahat yung ginawa nitong ito si Sara Duterte sa bansang Pilipinas, talagang Duterte ito, mga to. Wala silang pakialam sa mga daan-daang milyon na hindi maipaliwanag, mga Marys. Wala sa kanilang kwenta yan. Ang importante sa kanila, makatakbo si Duterte, si Sara Duterte, at nandun sila, nakasilong sila. Sigurado yan. Pagka si Duterte, lahat ito, doon ang punta nila yan dahil ang daming pera doon eh. Oo. Doon ang punta niyan, yung mga magtatakbo na naman sa 2028, doon ang punta niyan. Diba? Talagang ang kakapal ng mukha nito, mga po. Kaya minumura ninyo ulo eh. Ha? Tuloy. Di ba may mga kaso yan? Sir Ron, okay, moving forward, moving away, moving whatever corner of the universe, I have to ask this because hindi ko sinasabi na nanonood sa atin ng mga people in certain rarefied circles and all. Dapat yung mga mayors for good government ay maunawaan nila na dapat yung mga kasama nila ay dapat basically good. No? Yes. At kung merong hindi mga good, iwaksin nila. Right. Sir, you're sounding really like Cayetano, no? Talagang good versus evil, very pure, very... Nabasa ako ng Biblia at saka konstitusyon eh. No? Ano naman, Sir Ron? Pero hindi ko tinatawag yung sarili ko na ambassador of Jesus Christ. Yun. Hindi ako tulong Cayetano, daldal ng daldal sa mga Biblia, mga verse. Di kaya may posibilidad na ito si Cayetano pumalit kay Bulog, ha? Pag nakaano na, yung talagang sila na ulit ang nakapwesto, no? Pero malabo yun. Talagang mga akala mo nabanggit nila yung Panginoon para lang magmukha silang ng putang ng makakapal ng mukha nito. Tuloy. Sumptuous. But in fairness to you, hindi ka Sabi nga sa Biblia, you didn't thou defend shalt not extrajudicial use the killing. name of the Lord thy God in vain. Exactly. Abay si Sara Duterte ng Thanksgiving Mass, nakaganon pa rin nando pa siya sa harapan, ha? Nakaganon at nakapokus. Ha? Nakapokus ang camera kay Sara Duterte. Mula nang pumasok sa simbahan hanggang nung lumuhod na nakaganon. Ano tawag mo ron? Yun ang photo ops. Masyadong banal ang dating. Ha? Ng presidente ng impyerno. Putang ina. Ginagago na lang talaga itong mga ayab na to tao. Sir Ronald, like I'm trying to be really nice here, Sir Ronald, but you keep on putting... I'm nice. Mababa yung boses ko. I'm very nice. Well, Kanina kasi sumisigaw ako sa 4 alas eh. Ngayon, I'm very subdued. Ano ba meron? Very subdued, no? Diba? Hindi mo napansin, I'm very subdued. Uy, 4 alas ang taas ang rating niya daw. Pinataas niya yung buong radio station niya. In fairness, Sir Ronald, talagang superstar daw ang ginagawa niya. Kaya gawa rin kami ng quadcom namin, sarili na. Magbigay mo na ho tayo ng commercial. Itong TikTok na to, natutuwa ako eh. Ha? Tingin mo na pupunta ang yung tax? Sa mga kabit ng mga politiko na may sariling kondo, luxury bags at kotse. Excuse me, saan sa tingin mo na pupunta ang yung tax? Sa ayuda sa mga tamad at pasahod sa tupad na 5 tao ang nagwawali sa isang dahon. Excuse me, saan sa tingin mo na pupunta ang yung tax? Sa flood control funds na puro blueprint lang at substandard ang materials na imbis naka-prevent ng baha ay lalo pang lumala. Excuse me, saan sa tingin mo na pupunta ang yung tax? Sa mga contractors ng government projects na may malaking pa-kickback sa mga politiko o secretaries. Excuse me, saan sa tingin mo na pupunta ang yung tax? Sa SUV ng barangay na ginagamit ng pamilya ni chairman kapag may family outing. Excuse me, saan sa tingin mo na pupunta ang yung tax? Sa booking ng 5-star hotels na may buffet para sa seminars ng mga opisyal na dumalo lang para sa picture taking.
Ito, namimiss ni Digong sigurado. Yeah. Oh, yan ang namimiss ni Digong ngayon sigurado. Miss na miss niya na yung mga yan, mga ganyan. Oh. Oh. Ay, nako, magpapasko ka, Digong. Natin, ha? Pinakilala sa akin ni Colonel Malinaw. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguiat noong 2021, sir? Yes, ang involved dyan, yung team leader na si Lieutenant Colonel Urapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero. Pero sabi sa'yo ni Urapa, Sir, kaya nga ako sabi nga sa akin si Urapa Sir, kaya nga ako nag-attorney para may pagtanggol ko yung sarili ko. Hindi ba sa tao si Dongdong Pagitunan? Sa organisasyon. Sineser siya ni Urapa Di ba? Sir, kaya nga ako. Nasabi niya. Oh, ulitin natin, ha? Oh, dali. Una niyan, pinakilala nga yan sa akin si Colonel Medyo Ang tirador ni Atong Ang. Ito story nito pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin ni Colonel Malinaw. Doon nagsimula ang Bata pa ho ito, si Urapa. Bata pa, ha? lahat ng mga pangyayari. Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguiat noong 2021, sir? Yes, ang involved dyan, yung team leader na si Lieutenant Colonel Urapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Itong mga pulis. Diba? Pinagmamayabang niya nga sa akin ngayon. Sir, kaya nga ako nag-attorney para may pagtanggol ko yung sarili ko. Diba? Hindi siya basta tao. Hindi siya basta tao para siring ka ng isang colonel, lieutenant colonel. Hindi ka basta tao sa organisasyon, di ba? Tuloy. Na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalig. Sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. Mayroon pa akong isang issue na gusto ko. Ito yung ano ni si Bato. Nung iniimbestigahan nila si Urapa, noong pa na biglang nahinto. Oo, ang daming inubos na pagkain dito sa mga to. Wala rin nangyari sa investigasyon ni Bato doon sa nawawalan sa bungero. Oo, nung panahon ni Duterte. Nung sinabi ni Gretchen Barreto, kasi papel lang papel Sabi ni Barreto Bato masyado kang ano dyan yung relo mo saan ba galing yan? Ganon ang binanata siya tumatal pa ka rin Bato may utang ka pa Bato. Maraming sinabi si Gretchen Barreto nung araw dito. Tuloy. Clarify mo. Are you familiar with POV Security Agency Incorporated? My wife is part owner of that. She's one of the shareholder and one of the incorporator, Your Honor. Kayo ngayon ang naggagwardya sa mga sabungan ng pitmaster ni Atong Ang. Isa ang tanong, hindi kaya ito'y reward ni Atong Ang sa iyong mga pabor na binigay mo sa kanya, yung pagbigay sa iyo ng kontrata? Sa mga salaysay ng whistleblower na si Dondon Patidungan, nagbigay siya ng mga detalye tungkol sa mga nawawalang sabungero at ang mga umano'y mastermind sa likod ng kanilang pagkawala. Isiniwalat niya kung sino ang mga sangkot mula sa mga bilyonaryong negosyante hanggang sa mga kasabwat na mga pulis. Ang pinakanabanggit na mastermind sa krimen ay bilyonaryong negosyante na si Atong Ang. Bukod kay Ang, isiniwalat din ni Patidungan ang mga pulis na sangkot sa operasyon ng mga kidnapping at pamamaslang sa mga sabungero na nandaya umano sa kanilang online sabong. Isa na dito si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, ang tinuturong pinaka-leader ng grupo ng mga pulis
na involved sa mga krimen. Ang una niyan, pinakilala nga yan sa akin, si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Celso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Ayon sa investigasyon noon ng Senado, may mga reward umano na natanggap si Orapa mula kay Atong Ang bilang kapalit ng pagsunod sa mga utos nito. Pero bago natin talakayin ang mga detalye ng kanyang involvement, alamin muna natin kung sino si Orapa at paano siya nasangkot sa kasong ito. Si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa ay dating naging hepe ng Provincial Intelligence Branch o PIB ng Laguna at naging hepe rin ng Regional Drug Enforcement Unit o RDEU ng NCRPO. Siya rin ang sinasabing leader ng grupo ng mga pulis na nangunguha sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Patid... Puta, isipin nyo yun. Putang ina ng ang laki sweldo ho niya mga yan. Sinisweldohan ng gobyerno. Winawalang yapa yung gobyerno. Kung totoo to pero malamang sa totoo Kaya talagang si Bato nga, ang puta yan PMP chief. Ba? Siya ang arkitekto ng Tukhang. Di ba? Ng EGK. Talagang tuloy natin pa konti. Tuwing nalilipat daw si Orapa sa ibang assignment, laging kasama daw nito ang kanyang buong team. Halimbawa, nang mailipat noon si Orapa sa opisina ng licensing ng mga baril sa PNP, pati ang mga kasamahan niyang pulis ay laging niyang bit-bit sa paglipat. Saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to? Dati kasi itong mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na sir, bigyan mo ako ng kopya nung lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa nung panahon ni General Mata. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Isang halimbawa ng kanilang naging operasyon ay ang pagdukot nila noon sa 6 na mga sabungero mula sa Manila Arena, isa sa mga sabungan ni Atong Ang. Ayon kay Patidongan, sila rin ang grupo na umambush sa dating kapitan ng Laguna na si Arvin Mangiat na napagkamalan umanong nagpa-finance sa mga sabungero na nangdadaya sa sabungan ni Atong Ang. Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Mangiat noong 2021, sir? Yes, ang involved dyan, yung team leader na si Lieutenant Colonel Orapa. Attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong Ang sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong Ang, ito si Arvin Mangiat, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapaambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Mangiat. Sabi ko kay Mr. Atong Ang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si... Pucha, sa kakadaldal nito talagang involved siya Nihingi raw yung 2 million na bayad pa sa pag-ambush doon kay Mangiyad. Sabi niya raw, sabi niya raw kay Atong, ba't ko bigyan ng 2 million? Inuutosan talagang pagkakatiwalaan ni Atong ito, mga friend, lahat na sinasabi totoo. Parang sila Skanyas din to. Sabi niya raw, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman nila napatay. Pakinggan mo. Marvin Mangiat. Isa pang operasyon ng grupo ni Orapa ay ang pagdukot kay Ricardo Junjun Lasco,
isang isabong agent sa mismong bahay nito. Ayon kay Patidongan, Ito ho yung dinukot na araw. Araw na araw dinukot sa harapan ng kanyang mga pamilya, ha. May daladalang warrant of arrest na ayaw naman ipabasa. O, tuloy. pinadampot si Lasco ni Atong Ang dahil sa alegasyong pamimirata ng mga live na sabong sa website niyang. Pinaniniwalaan na umabot sa 4 na milyong piso ang kabuuang halaga ng bayad na natanggap ng grupo ni Orapa mula kay Atong Ang para sa operasyon. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa? Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Nung dinukot daw yung Junjun Lasco, 2 milyon na ibinigay. Kinabukasan tumawag daw sa kanya yung Colonel Orapa, Sir, dagdagan nyo naman to. Sir, talaga tawag sa kanya eh. Oo, di ba? Bakit talagang hindi ba sa tao ni Atong Ang ito? Kaya nga nakatakbo pang mayor eh, di ba? Gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na mall. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Meron po ba talagang Kasi kinuha pa yung ano dun eh, sa bahay, yung bolt. May nakita silang kadero ron eh. Binitbit pa nitong mga pulis na to. Sinasabi nito si Don Patiungan na si Orapa. O, tuloy. na involved dito sa kaso ng mga sabongero or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. Panoorin natin muli ang pagdalo noon ni Sila pa tagaligpit sa war on drug noon. Sila rin. Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa sa hearing ng Senado tungkol sa mga nawawalang sabongero, kung saan nahalungkat din sa hearing ang mga koneksyon ni Orapa sa kumpanya ni Atong Ang at mga reward umano nito sa kanya dahil sa pagsunod sa mga utos ni Atong Ang. We would like to acknowledge the presence of Police Lieutenant Colonel COVID ho nito eh. Itong investigasyon to. Ito yung COVID eh. Kaya nga nakamastom mga to eh. Orapa. Thank you, sir. Sir, we'll be recognizing the other guests later, sir, when they take their seats, sir. Thank you, sir. May I request the Committee Secretary, Mr. Lawrence Asierto, to administer the oath of all resource persons physically and virtually present into this hearing. May we request those people who have not yet taken their oath to please stand, especially the people here and that side. Thank you. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this Tama na ho yan. Basta itong ano to mga pre, no? Talagang organized crime po sila. Itong mga Duterte. Si Atong Ang tao lang ni Digong yan eh. Tao lang ni Digong yan. Para si Bato lang din yan eh. Na inuutusan ni Digong. Kung anong gusto ni Digong. Di ba? Gaano kalakas yan? Mga boss? Solid eh. Meron tayong mga napapanood ng mga mafia. Pero pinakamalakas utong mafia na to, sa totoo lang. Kasi sila na mismo eh. Yung ibang mafia, meron na silang koneksyon sa gobyerno. Eto, sila ang gobyerno. Pag upo ni Duterte bilang Pangulo, nag-umpisa na. Pero wala siyang ginagawa kundi magdadaldal na tayin ko yung mga drug addict, mga ganun ganito. Putyas, sa kanila yung custom. Nandun si Pile doon. Nakalusot yung ilang sa magnetic lifter. Talagang sa dagat. Ganun din. Alam nyo talagang ang ganda ng organisasyon na to. Nagamit ko nila yung kapulisan. Nagamit nila ang kapulisan. Tama sabi ni Colonel Espinido ba yun? Na talagang ang pulis ang pinakamalaking
parang naging sindikato ni Digong. Totoo. Ang mga hawak nila, mga general, judge, hanggang Supreme Court. Ha? Hindi sila, ganun kalakas eh. O mga friend, ito sindikato na to. Grabe. Nakakulong na yung ulo pero patuloy pa rin. Pero talagang, malalaman naman natin ngayon to. Pagdating nitong, hanggang ngayon, wala pa. Dapat, nagkaroon ng probable cause yung mga kapulisan na sinabi ni General Kalinisan ba yun? Oo, nung Napolcom, bakit etong kay Atong Ang, yung kaso na sinampa rito, wala pa rin, nakakalaya pa rin to, hindi pa dinadampot. Ito yung ulo, Sabi nga nito si Secretary Remulla, ito ang ulo. Pero yung mga kapulisan na barya-barya, nagkaroon na ng preventive suspension na 90 days without pay. No. Pero yung ulo, nakakalaya pa. Ano kalase? Di ba, mga friend? Ganong katibay ito Sa totoo lang no? Ganong katibay ito. Hindi yung basta-basta talaga. Mantakin yung Korte Suprema, puta, gumawa ng ganong klaseng batas, no? At kaarak-araka, ipinatupad. Ang dami hong nagrereklamo, mga UP, mga law school na talagang matitindi, mga dean, lahat. Pero yun nga, kapalan na lang talaga ng mukha to. Kailangan huwag mabuksan ang dapat mabuksan. Di ba? Biglang pasag to naman si Sara Duterte. Talagang handa na ako makipag bloodbath Kaya lang, unfortunately, ganito naman ang nangyari. Puta, nakasalanan pa ng Senado, tsaka nitong Supreme Court, na napaboran siya. Tanginang yan. Ay, nako mga boss. Kawawa ko Pilipino. Basta ito, ayun ang aabangan natin. Kung paano dadamputin yung sinasabing mai-issue ng warrant of arrest ng ICC. At saka etong si Atong Ang. Mag-collab na ho tayo mga boss. Siguro naman nabigyan na ng demanda. Siguro, many days? After 15 days, sasagutin yan Kaya sumo na yan, ang tagal. Kaya nga, before Christmas talaga, dapat nadampot na si Atong Ang. Kasi napadala na ng sumon Sasagot po yan doon sa pinadalang sa kanya, dinamanda siya. Sasagutin niya yung demanda. Diyan after 15 days, matagal na ho yan. Basta Disyembre, hindi pa ho nadadampot yan, something fishy going on around. Gabi nga, si Justice Remulla nagsasabi na talagang very, very matibay ang ebidensya. Talagang kapani-paniwala dahil nga ganito, ganyan. Tapos, biglang mawawala yung aaresto mo, hindi mo maaresto hanggang Pasko si Atong Ang, hindi na ho ako, kwentong barbero na naman ang labasan natin yan. Baka maging bantag yan. Mag-collab na tayo mga boss. Dagdagan pa natin mga boss. Ito yung sinasabi ko na some families of missing Sabongeros allegedly reach settlement, DOJ. Di ba? Marami na pag-arelo dahil wala na silang eto na, milyon na nasa harapan nila. Di ba? Marami nagsasabi. Inaalam na ito si Remulla kung magkano rin halaga. Pakinggan nyo Steve! Steve? Yes, Tony, hindi pa alam ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung magkano ang natanggap ng ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero na umano'y nakipag-agreglo sa kaso ng missing sabongeros. Sa press conference sa DOJ, Milyon yan, Secretary Remulla. Kaya nga doble, nabayaran na sila agad-agad, makakatanggap pa sila ng hustisya. Di ba? Malas yung hindi nakipag-areglo, di ba? Akalain ba nilang merong lulutang na whistleblower, di ba? Tuloy natin. ni Remulla na may mga balita silang natanggap na inayos o ireglo ng kabilang panig ang ilang mga kalat ng mga biktima pero wala pa silang hawak na sinumpang salaysay sa ngayon. Ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino ang pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate yan, ano na mangyayari sa lipunan natin?
Samantala, minamadaling na rin niya ng DOJ ang proseso para maipasok na sa Witness Protection Program si Julie Patidongan alias Totoy, kasunod umano ng mga natatanggap nitong banta sa buhay. At yan ang balitang kumpirmado Dapat, yung atong ang kagaya ni Duterte, maikulong na yung ulo. Ganun lang yun. Magkulab na tayo. So, yung mga comments yung kahapon sa vlog ko, oo, nakakatawa na naman. Romeo Calusa, shout out. Safe meaning imbaka ng pera ni Sarah. Yung safe house. O baka yun ang taguan ng mga killer. Yung safe house, ha? Doon nagtatago yung mga assassin, ha? Assassin lang, nakahotel ng mahal pa ng pekta. Talagang spoiled, di ba? Romeo, kung itong mga ESI natin, halatang inayos na ni Bongo, at itong mga senador, sumumpa na para maging judges. Tapos, dismiss lang. Ginagawa tayong bobo. Matagal na. Librado Ludovico. Blessed Saturday morning po, Karo, sa Star Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Anong say mo ngayon? Sara Butangera, Tambalustay, hayop na putik yan. Nakakulapol sa mukha mo. Sige lang, Atty. Claire Castro. Banatan mo yung Sarang Halimaw. Kaso naman, binabanatan naman siya nito si Kabayo. Si Kabayo. Ito si Libayan, oo. Ano kaya nangyari sa tao na to? Chupista Bunao. Gandang gabi po, kuya. At samahan mo po sa buhay. So, mga ka-warriors, 500,000 a month. 500,000 a month. Amang pulo. Versus safe house. Ang tindi, kapal naman. Yun nga Shirley Jaser, shout out. Sige lang, magpakasaya lang sila ngayon, Karox. Ngayon lang yan. Pag dumating na ang warrant of arrest ng mga yan, mababawasan na ang demonyo sa Pilipinas. At mga lukarit. Kabad trip talaga, mga hudas, estas, mga salot. May hitang ulo itong taga-Germany. Sa aming AJ, shout out, Karox. Ano kaya tsura ni Bato kapag tumagal ng 10 taon kulong sa ICC? Doon lang ako bibilib kay BBM. Totoo yan. Marilu Ancheta, shout out. Maliwanag ang pagka-explain ni Atty. Yusek Claire. Totoo, tsaka marami, may mga ano siya Jomo, shout out. Maliwanag para sa kanila, malabo sa Senado. Kasama ang kaalyado na bumoto. Anong nangyari? Yun nga, Jomo Welcome to the club, Jem Santos, shout out, Hindi na Senate of the Philippines ang galawan ng 19 na minions na senador at maging hindi na rin Supreme Court of the Philippines gawa ng 13 judges. Senate of Duterte at Supreme Court of the Duterte. Supreme Court of the Duterte na. Pinatay na nila ang constitutional law at justisya. Baka magsibangon ang mga bayaning ipinaglaban ang Pilipinas. Totoo yun. Inang yun. Joselito Mabait, shout out. David Alvin Mendoza, good evening, Karox. Puntahan na naman po tayo sa barberia nyo. Nabanggit po ni Yusek Castro yung tungkol sa safe house ni Inday Sayad. Naisip ko po, baka naman yung bunker ni Kibaliw ang inupahan niya na safe house. Pwede, no? Baka, kasi mahirap hanapin. Kaya siguro ganun kamahal ang upa niya. Kita naman natin, di mahanap ni General Torre yung exact location nung kundi pa sinabi na babalik ta rin niya yung buong KOJC ni Gibbs. Totoo, dapat nga hindi nagtagal yun kung dating naisip na ni General Torre na binigyan agad ng ultimatum yung Hanimal. Sigurado nanginginig pa yung boss nun Lumabas ka na, gago ka. Baka kung ano pa makakita dyan, makakita pa yung mga epektos natin dyan. Di ba? Ganun, baka hindi na dapat pagtalunan niyang hatol ng mga taga-Senado at Supreme Court dahil yan ay isang sabuatan ng dalawa dahil may malaking perang involved dyan. Supreme Court pa, isa rin sakim ang mga yan sa pera. Galit si Libayan. Pagtatanggol ni Libayan sa Supreme Court Mundo Cheng.
Natapos ang kaso nang hindi na ipaliwanag kung saan napunta ang mga perang kinuha sa kaban ng bayan na bilyon-bilyon, nakasama rin sa mga nagtatanggol sa kanya ng mga senador at mataas na hukuman. Totoo. Mundo ulit oh. Hindi ko mo senador at Supreme Court kayo ay matatalino na kayo, kaya sa mga taong bayan, iilan lang kayo kung ikukumpara sa milyon-milyon na taong bayan na nakasubaybay sa kaso ni Sara. Kaya magliwanag pa sa sikat ng araw, isang lutong Macau at sunog pa ang hatol ninyo. Kaya Sara, dahil sa bisa ng pera, mga hinayo pa kayo lahat. Itulo ni Mundo. Mundo ulit. Pagka walang ginawa si PBBM sa naging hatol sa buwatan ng Senado at Supreme Court, ay walang kakayanan si BBM na maging isang pangulo kung binababoy lang siya ng mga ganitong tao sa gobyerno. Hindi ka ba nahihiya, PBBM? Patay tayo dyan. Mundo. Bernadette Herrera, shout out. Friend Sherwin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen, shout out sa inyo mga boss. Sakit ulo ko. No? Dolor Gracia, friend namin Bingson, shout out. Sabi ni Tia Delio, Xerox, nagsasaya na. Ay, Xerox, nagsasaya at nagdiriwang ang tribo ng mga buhayang hagum. Puro po sila mga tuwang-tuwa sa galak. Walang pagsidlan ng tuwa sa kanilang tagumpay dahil sa kanilang ginawang panghuhudas po sa bayan. O edi, wow, di ba? Magaling. Sumasaludo po kaming lahat sa mga tumbong ninyo na puro pulapol ng tae na mga yawa kayo. Dahil sobra kayong proud kung paano ang taong bayan na nagpapalamon sa inyo at nakapagbubuhay hari kayo. At sabi nga nila, wala kayo dyan sa trono ninyong bulok. Kung hindi dahil sa kanila, pero eto ang napala ng taong bayan sa inyo, na mga pinutukan kayo ng lintik. Pero wag kayong masyadong high na high spirit sa tagumpay nyo ngayon. Mga linta at daig pa talaga ang mga asong ulol sa pagdakila at pagsamba sa kanilang Panginoon ng kadiliman. Dahil yung mga budhi ninyong kasing baho ng itim na burak, unti-unting lalamunin ng anay para pagbayaran ninyo lahat ang atraso ninyo sa Diyos at sa taong bayan. Ikaw, puwet ng Kaldero, Unggoy Estrada, Boy Cueva, Boy Lamon, Urong Patotoy, Hababadu, Bunggot, Ulo na Puro Bato, Marco Beta, at iba pang mga surot na gumanap sa pangunguna ng Boy Singhot na may hikaw. May araw din kayo, mga hudas kayo, pati po ang sinasandalan po nating kataas-taasang hukuman nagpagamit at nagpasilaw sa kanyang ng mahiwagang tinig ng sobre. Hindi sobre yan, Tia Delica, bayong o kaya attache case. Yan ba ang tinatawag ninyong patas na hustisya na sinumpaan ninyo? Sa bagay, Xerox, nakapiring po ang may hawak ng timbangan, kaya yung ating mga kagalang-galang pong hukom naging bulag at nagbingi-bingihan sa itinakda po ng batas ng Diyos para po sa tao, pero di na po nila sinunod. Pero hindi pa po tapos ang laban, Xerox. Kung ang mga pusakal na buhaya man po lasing na lasing sa tagumpay po nila ngayon, huwag po nating kalilimutan lahat po na sobra ay masama. May katapat pong mabigat na parusa, lalo na po yung pagiging hudas at walang yan nila sa bayan. Si Lord po ang ating kataas-taas sa Korte Suprema. Totoo yan, Tia Delica, ha? Xerox, wala pong hindi tagumpay ang ina ni Pag. Si Lord po ang humusga at nagpasya. Totoo yan, Tia Delica, ha? Kaya sa inyo pong lahat na puro po kriminal at mga tulisang buhaya at patuloy pong
nagpapahirap sa ating bayan. Maligayang paglalakbay po sa inyong lahat. Mga Judas, Barabas, Cestas, Demonium Impactum, Satanasium. Alam mo, kung nandito sa Pilipinas si Tia Deli, sigurado sasama to sa rally. Have a nice trip papuntang impyerno sa ilalim ng lupa. Pwede, mga leche, mga bisit, kinam. Ulo talaga Tia Deli. Kalat ni Baya, shout out. Michael Edwin, Mike, shout out my friend. Jan Dimango, shout out. Pastor John Lagon, shout out. Bong Tupas, oh. Ready na sana si Sara sa impeachment. Biglang na-archive dahil sa SC decision. Bakit ginawa ninyo ito kay Sara? Salbahe, Senado at SC. Di pinagbigyan si Sara sa humarap sa bloodbath. Sayang di natin nadinig ang depensa ni Sara. Ano ba kayo? Inapi nyo si Sara. Di bali sa February tuloy ang bloodbath pa rin. Okay ka na, Robin, Batogo, at iba pa. Sarap buhay na. Totoo yan, Bong Tupas. Kayong mga senador kayo, Supreme Court kayo, nakahanda na si Sara para makipag-bloodbath. Akalain ninyong inaaway niyo yung Kongreso. Alam niyo ito nangyayari na ito talaga sa totoo lang mga boss. Only ngayon lang, tanginang yan. Oo, ngayon lang nangyari ito sa Pilipinas. Oo. Yung magnanakaw, pinoproteksyon. Sa halip na yung magnanakaw, ang ano yun na Senado, dahil na-impeach sa Kongreso, anak ng putang na yung Kongreso inaway ng Senado at ng Korte Suprema. Yung magnanakaw, nilabas nila. Ganun lang naman kasimple, di ba? Ina nyo. PJCO po. Hello, Sir Rox. Anong balita dyan? Mukhang winner si Sara, pero di pa naman tapos ang laban. Andyan si Lord. Siya ang tutulong sa atin para makamit ang hustisya. Hintay lang tayo kay God. Walang imposible. Totoo yan. 3J Siop ka. 3J Siop ulit. Tawa-tawa. Ang SCA dinadaan sa technical ang impeachment ni Sara. So, ibig sabihin, di nila tiningnan ang merit ng kaso. Wala nga, sabi nga ni PBBM, di ba? Basta na lang, nag-decide ng lampas na raw sa isang taon ang ban rules. Kung ganon, maliwanag na sinalba lang ng SC si Sara at sa Senado. Naman ang lagay na ng tuldok sa kaso. Wala na, diin na yung impeachment trial. Hindi pa siguro, friend. Mary Lebron, shout out ha. PJ Show ulit to. Si Rox, totoo bang nagtatago si Sara sa ICC dahil andyan na raw ang arrest warrant niya? Aba, kung ganon, di bali ng tigok ang impeachment trial basta mamadala si Sara sa dahig. Ox na ox yun. Di ba? Sana nga, friend, ha? Sarap naman ang kain ninyo doon sa bangka. Marilo Pabian, sabi niya. Dahil Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Napakatapang nga po ni Yusek Atty. Claire. Kaya talagang malaking tulong siya sa administrasyon ng PBBM. Stay safe, Atty. Claire. We care and love you. Totoo yan. Shout out, Atty. Claire. Bukas po si Atty. Claire naman ang topic natin. Oo. Maganda naman yung ipagkaka-explain eh. Oo. Magbibigay naman tayo, makikihalo tayo mga boss. Sana hindi magagalit, no? Mabait naman si Atty. Claire. Oo. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas muli. God bless. Lintek, no? Di ba? Alam niyo itong nangyayari na to? Parang sa pelikula ko lang napapanood to eh. Kay FPJ, yung mga kapag puno na ang salok, hindi ka nasisikatan ng araw, ang judge si Eddie Garcia. Tapos dahil si Eddie Garcia, walang hiyang judge. O yung batas, binabaluktot niya. Ganun. Kaya ganun nangyayari ngayon eh. Oo. Kaya lang dito, ibang klase nangyayari. Hindi na ho ito pelikula. Totoong buhay na po ito. Magandang gabi mga boss. God bless. PBBM. Basta pagdating ng warrant of arrest, bato. Huwag mo na naman sisisihin si PBBM na ikaw ipina-aresto, ibinigay ka, kung ano-anong dinadaldal mo, bugok. Walang kasalanan si PBBM
Sa kapalaran ninyong ginawa ninyong mag-aamo. Oo. Sino? Bongo. Sana pasama ni Sara. Oo, kasi sinisigaw din yan eh. Oo, di ba? Oo. Sige pa mga boss. God bless.